Duterte unti-unti nang nabubunyag. Ba't ho? At eto, Madriaga, haharap na or haharapin na, harap-harapan si Vice President Sara Duterte. Matindi to. Matindi tong kaabang-abang na mga balita ngayon, mga banateros, mga kabiyaya. Dahil nga etong, alam nyo, etong nalalapit na paghaharap or etong paghaharap ni Madriaga at ni Vice President Sara Duterte, talagang kaabang-abang, no? Talagang dito natin makikita sa mga mata ni Madriaga kung totoo ba ang kanyang sinasabi. Malupit to. Kung totoo ba ang kanyang mga sinasabi mapatungkol kay Vice President Sara Duterte. At etong sikreto ng mga Duterte, mamaya ko po sasabihin sa inyo kung ano ito, ha? O, syempre, bago ang lahat, huwag niyo pong kalimutan na i-like and share ang ating YouTube channel na J. Guevara TV at syempre ating Facebook page, TikTok account na J. Guevara at ating Facebook page sa JG Banateros. At syempre yung ibang mga yung iba pang mga tawag dito, yung iba pa pong mga channel ng buong Banateros Brothers na sila Banat Michael Choli, Boss Dada, Master Judea, Sir Jack and Paring RJ. At syempre ang nag-iisang network sa buong Pilipinas na hindi naghahatid ng kasinungalingan, puro katotohanan lamang, no, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, syempre ang SMNI. Oo, kailangan natin i-share ang mga yan dahil dyan wala pong mapakakampi ka man or ikaw ay administrasyon man o hindi, ay talagang ibabalita nila, wala silang, at ito yung network na hindi nababayaran. So eto nga, breaking news, no, Kiko Barsaga ay inanuhan na rin po ng warrant of arrest. Kanina lamang po, no, so nakita nyo naman siguro yung mga picture, mga post sa Facebook page, sa iba't ibang Facebook, social o sa iba't ibang social media platform, nandun po ang mga ni Kong Kiko Barsaga. Yan ang pinakamasaklap dito sa Pilipinas, no? Kapag hindi ka talaga kakampi, pag hindi ka kakampi ng administrasyon, yari ka. Oo, kulong ka kagad. Akalain mo yun, nauna pa si Kiko Barsaga kaysa kay Martin Romualdez. Ang galing, di ba? Nakaka-proud naman na si Martin Romualdez ang lahat ng itinuturo nila sa Aldico, Gutesa at ng 18 Marines, pero si Kiko Barsaga ang nakulong. Ang galing nyo naman. Di ba? Ganyang kalupit, no? Ganyang kalupit ang administrasyong Marcos. Oh, ayan ba yung sinasabi niyong big fish? Anong big fish kay Kiko Barsaga? Binanat-banatan lamang kayo, no? So bawal na pala rin kayong banatan, no? Oh, ganyan. Pero kapag kaalyado nyo, kakampi nyo, anak ng teteng, takip na takip. Diba? Takip na takip nyo ang mga kakampi nyo. Pero kapag kaalyado nyo, putang ina, kahit convicted, go lang. Go, 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 go. O nga pala, ngayon ko lang ulit nasuot ang ating reluz. So, with my new tattoo. Bukas, eto naman, yung tattoo na to. Ko na to, papalinawin na kasi malabo na siya, no? O, yan po si hindi ko po asawa yan, si Harley Quinn po yan. Oh, hindi ko pa siya asawa kasi hindi pa kami kasal. Oh, so yun, no, mga banateros, mga kabiyaya, yun yung breaking news ngayon, itong si Kiko Barsaga. Ang tindi lang, no? Ang bilis ng aksyon. Oo, at yun nga, no, yung NBI nga daw ay magsasampa na rin daw ng kaso laban sa mga posts about sa kalusugan ni Bongbong Marcos. Ni Daga Bongbong Bongbong. Oo, dahil daw dun sa mga sa mga ipinopost about sa karamdaman niya. Oo, na kesyo tawag dito, siya daw ay hindi daw totoong siya ay may sakit or siya ay may malubhang sakit. Sa totoo nga lang po, nagtalon-talon pa yung hinayupak na yan. Wait lang nagtalon-talon pa yan kanina. Eto nga yun, hindi ko pala na-prepare.
Grabe yung talon ni ano, ni Kabongbong, no? Oo, ang lupit ng ano. Ayan o, ayan o. Oh, grabe. Hay na hay ah. Sir, sabihin mo na yan, sir. Okay na po naman. Nakita niyo ba yung ano? Nakita niyo ba yung talon ni Bongbong? Ayan o. Uy, 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 uy. Gago, muntanga lang ba? Muntanga lang ang puta. Ay, oy, alam mo Bong? Alam mo Bong? Hindi namin kailangan yung talon-talon mo, kailangan namin yung medical tanga. Uy, matalon-talon pa yung gago eh. Isa ba. O, tingnan mo yung nasa likod, kabel. Ay, naku po, Bongbong. Tayo na, ano kayang dito sa kakatalo niya? Oh, tangin na eh, no? Hay na hay eh, no? Nakailang gramo ka ba, Bong? Tungtuwa naman yun ng mga nagbibideo eh. Oh. Sino yung nasa likod? Si Romualdez ba nasa likod? Ay, hindi. Kala ko si Romualdez eh. Tungtuwa. Tanginang yun. Iba talaga pag malakas tama mo, no? Pero buti naman talaga nakikita nating malusog si Bongbong Marcos. Sabi ko nga sa inyo hindi naman natin pinapanalangin na mamatay na sana siya. No, hindi mo natin pinapanalangin 'yon, no. Ang sa totoo nga po nag-aalala tayo sa kanyang kalusugan. Kasi nga syempre siya ang pangulo ng bansang Pilipinas. Ay kung siya ay may karamdaman, 'di ba? Paano na 'yung bansa natin? Naman nakakatuwa dahil nakikita natin siyang patalong-talong kahit mukha siyang tanga. Kung ewan lang ang puta. At dahil nga dito sa balitang to, may panayam din si Kayo naman? Kayo naman? Si Senator Amy Marcos, no? May panayam patungkol dito. So tingnan natin, ano ba yung sinasabi nung kayo naman? Pakinggan natin. Man, kinukulit ninyo ako. Mag-medical bulletin, malay ko ba? Kung yung kapatid niya, binubudol tayo, ito mas budol to eh. Hindi nga ako doktor, di nga kami nagkikita. Di ba sinabi ko na nga, na outside na, alam mo na, Colombo, Cuarto, Palacio, whatsoever. Hindi kami nagkita, ang tagal-tagal na, pati na. Ay ko, tinatanong ako, hindi rin niya alam kung ano nangyayari. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Di ba November pa, sinabi ko doon sa harap ng ating mga kapatid na iglesia na may problema. 2 buwan, sinugod na sa ospital ilang beses, namayat na. Ang akin na lang, ano man yung sakit niya, pwede ba gumaling na muna, magpagaling na. Yan na muna ang ating priority. Tayo na niyo, puro ka drama eh. Alam mo si Amy Marcos tsaka si Risa Ontiveros hindi na iiba sa kadramahan. Sorry hindi siya naiiba sa kadramahan. Ganyan na ganyan si Risa Ontiveros. Yung may mga bugtong hininga pa. Yung mga tamitirik pa yung mga mata. Mahal ko Pilipinas. Tanginang itong mga to. Sa lahat. Alam naman ninyo, lagi naman akong totoo sa publiko. Hindi naman ako nambobola, hindi naman ako nagdadagdag. Ang akin lamang, yung katotohanan. Kaya lang, hindi nga natin alam kung ano nangyayari at sana mailabas na yung katotohanan tungkol sa kalusugan niya. Kayo naman? Nag-aalala nga naman pala si ate. Nag-aalala si ate, syempre. Ultimo pala daw nanay ni Pangulong Bongbong Marcos hindi alam ang nangyayari or karamdaman ni Marcos Jr. No? What if pa kaya tayo? So doon pa lang maliwanag na tawag dito na kung yung tayong tong mic ko na to, mukhang burat ako. Ayusin ko lang. Kung tawag dito, kung yung kamag-anak nga, yung nanay, yung kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos hindi alam, paano pa kaya tayo?
'Di ba? Kaya karapatan din talaga nating hanapin ang medical ni Marcos Jr. Kasi importante yun eh. May presidente ka eh. Kaso hirap na hirap yan eh. Ang ginawa lang, ayun, nagtatalo ng gago. Ano kaya nakukuha niya sa pagtatalo niya eh, no? Mukhang tanga lang eh. No? Mukhang tanga lang eh, no? So eto mga barateros, panoorin ho natin itong interview dito kay Attorney Paulo Panelo Jr. sa BP Sara Camp May Isisiwala to. Yan, panoorin po natin to at malapit na paghaharap ni BP Sara at ni Madriaga. Yan nata yung sinasabi ni Redon na na exciting part. Exciting part, no? Yan nata yung sinasabi niya na exciting part ni BP Sara at sa impeachment ni BP Sara Duterte. Ewan ko ano pinagsasabi nun ni Kokey. Eto po, panoorin po natin. We are super confident. In fact, the analogy that I like to use is he's like a Trojan horse entering the city of Troy, except that VP Sara has nothing to do with him. So if they want to bring the Trojan horse into the city of Troy, we won't stand in their way. Yeah, wala talagang patutunguhan to kapag si Madriaga naging sentro ng kaso nila laban kay BP Sara. De, tsaka yan, tawag dito, gagamitin talaga si Madriaga laban kay BP Sara kasi wala na rin naman silang pamatot pa na laban kay BP. Wala silang yung confidential fund nga wala nga binasura nga lang ng Supreme Court yan. Hindi nga pinapaniwalaan yung biruin mo. Napakagago mo naman. 4 billion mahigit nga yung confidential fund ni Marcos Jr. Tapos kino-question nyo yung 125 million lang ni BP Sara. Diba? So malaking kagaguhan yun, malaking kabubuhan yun. Kaya nga, yan kay Madriaga, talagang bubunuin nila yan. Talagang kung ano yung pwede nilang maidikit dyan, laban kay sa mga Duterte, gagawin nila yan. Para yan yung at panibagong diversional tactic na naman yan. Kung issue, but rather on the other hand, pwede siyang makatulong para mas mapalakas pa yung reklamo nyo. That's possible. Depending on what he says on Tuesday, it's possible na lumakas pa lalo yung kaso ni VP Sara sa kanya. Kasi yun nga, if he provides specific details that we can destroy, then better for us. Pero yung delays naman sa prosecutor's office, hindi siya masyadong mahalaga sa amin because the perjury complaint was never meant to stop him from testifying in the impeachment. Diba? Hindi naman makakapagpigil yung perjury complaint sa isang testigo na mag-testify sa impeachment. So it wasn't the objective. The objective was to make him accountable. At ipakita sa publiko na nagsisinungaling to, ipakita din, ibulgar sa publiko na yung mga politikong sumasakay dito kay Madriaga ay hindi pananagutan ng habol kundi politika. Dahil walang credibility si Madriaga, wala din siyang ebidensya dun sa mga sinasabi. Okay. Salamat po, attorney. Thank you. Next question, Mav Gonzalez, Jemmy 7. Mav? Hi, sir. Good morning po, Mav Gonzalez. Sir, you mentioned kanina that you think the proper forum would be the Senate. Are you talking about the impeachment trial, if ever, or you're calling on the Senate na magkaroon po ng parallel investigation like the House Justice Committee? I'm talking about the Senate in the context na matagal nang sinasabi ng House Justice Committee members that they have enough numbers to transmit it in the Senate. So mukhang dun talaga papunta yung kwento unless the Supreme Court steps in. So the proper forum to address all of these allegations, it looks like would be the Senate as the impeachment court. Sir, last na lang po. Kanina sinabi niyo rin po na hiwalay naman talaga itong perjury complaint dun sa impeachment na nangyayari sa House ngayon. But do you think that should you prosper in this perjury complaint, tatamaan talaga yung impeachment proceedings sa House?
Yes, if it happens quick enough, pero we have no illusion that the perjury complaint will be resolved before the impeachment trial starts. So wala talagang ganong objective eh. We were conscious of the fact that when we file a perjury complaint, most likely the resolution of that will be after the impeachment trial. So hindi naman yun yung objective, yung maging guilty siya right before or during the impeachment trial. That would be, of course, ideal, but that was never the objective. The objective was just to communicate to the people that this guy is lying and that the politicians, the congressmen, relying on his testimony to push this narrative against VP Sara are doing this for political gain, not for Totoo naman. accountability. Totoo naman yun. Thank you. Next, Tristan. Totoo naman yun na talagang lahat naman talaga to ay talagang political gaming talaga. Political strategy lang ng mga hayop na yan. Oo, wala sabi nila, puta na, paano ba natin, ano bang gagawin natin para lang mapabagsak ang mga Duterte? Walang yain na lang natin, gawan na lang natin ng kung ano-anong issue. Bulagin na lang natin yung kaisipan ng mga Pilipino para ayawan ng mga Duterte. Kaso, mas minahal pa, kaso kabaliktaran ng nangyari. Sa mga pinagagawa nila sa mga Duterte, lalong minamahal ng mga Pilipino ang mga Duterte. Si Marcos sa puro propaganda, puro kesyo ganito, kesyo ganyan, ayun, sinusuka na. Putang ina, nakakatawa ka Biro-biruin mo, kauna-una ang presidente na pinapanalangin ka ng buong bansa, buong bansang Pilipinas or buong nasasakupan mo na mamatay ka na. Ang saklap nun, di ba? Sabihin ng mga Pilipino, sana mamatay ka na. Hirap na kami. Tanginang yan. Diba? Kahit sila, dati, si Ramos, diba, na si Boy Benta, o si Ninoy Aquino na may pagkatolonggis din. O na nyo ba na parang pinanalangin siya na mamatay na? Hindi. Kahit papaano minahal pa rin kahit papaano, minahal ng mga naging presidente na. Pero iba dito kay Marcos Jr. Kay Marcos Jr. buhay pa, gusto ng patay. Ganun kalala. Di ba? Okay. Hi sir. Hi, good morning attorney. Sir, of course, yung ibang mga lawmakers nagsabi na rin po sila on why they are anticipating Ramil Madriaga's testimony. Former Senator Antonio Trillanes then vouched for his credibility dahil nakausap niya raw po in the past si Madriaga. But sa pananaw po ninyo sir, again nasabi niyo kanina he's the weakest link and it will be a self-destructing move sa House of Representatives. How confident are you na siya yung pinakamahina and it will be a fatal flaw for the House of Representatives to give him the stand? Yeah, we are super confident. In fact, the analogy that I like to use is he's like a Trojan horse entering the city of Troy, except that VP Sara has nothing to do with him. So if they want to bring the Trojan horse into the city of Troy, we won't stand in their way. Yeah, wala talagang patutunguhan to kapag si Madriaga naging sentro ng kaso nila laban kay VP Sara. And do you question the timing and the motive why suddenly biglang nabigyan ng pansin si Madriaga, especially ahead of the filing of new impeachment complaints kay Vice President Duterte? Yes, also timing is questionable. One, because the confidential fund issue has been there since, was it 2023 or 2024? Pero lumabas lang siya late 2025 na as the deadline or as the 1-year bar for the filing of impeachments was about to lapse.
So that yung timing, of course. Tapos ano pa ba? In terms of timing, pero ganun talaga di ba? Yung impeachment 1-year bar was supposed to lapse in Feb. So talagang kung may idadagdag sila, ihahabol nila yon. So consistent yung pattern na okay, lumabas siya ng December, tapos refer ng mga abogado niya yung affidavit niya sa ombudsman, tapos ginamit na dun sa mga impeachment complaints. Kami naman, Tristan, when we first spoke to VP Sara about the filing a complaint against Madriaga, it was late January. So at that time, hindi pa siya nasasama sa impeachment complaint. But VP Sara was already inclined to defend herself and file a perjury or a criminal complaint against Madriaga because of his false testimony. And then when we prepared the complaint, nakita nga namin, grabe, sobrang sinungaling ng taong to. Walang basehan yung mga sinasabi niya. So, Bayad eh. in a way, parang natuwa kami na sinasama siya sa impeachment complaint kasi talaga yan yung gagamitin yung basehan laban kay VP Sara. That will only expose you. Expose this entire process as a political process that has nothing to do with evidence and accountability. So that's the background of this, Tristan. Okay. And the issue of safety, again, alam ko nasagot nyo na po paulit-ulit, but as far as the VP camp is concerned, hindi po kayo involved to any threats to safety kay Madriaga. Lalo na binigyan na rin po ng house ata siya ng custody or at least protection pag magte-testify siya doon po. Wala, we have nothing to do with those safety threats. And considering nga na we feel that he's the weakest link, diba? In a way, you could say that he's our star witness. Diba? So we don't want anything bad to happen to him. We want him to testify. We want him to trip on himself, on his lies for the world to see. So wala, it doesn't make sense for us to want him to be hurt or to prevent him on testifying. In fact, I've already said na kung may mangyari kay Madriaga, it might be his handlers. Hingay masakit diyan eh, sa totoo lang. Yan, 'di ba? Kung nanonood po kayo ng Vox Populi, ng Box Box. Basta yun na yun. Kung nanonood kayo ito Sabado ng Vox Populi ng Banateros Brothers sa SMNI, tinanong ko rin po yan kay Attorney Paulo Panelo Jr. nung in-interview namin na sabi ko na paano yan kapag ipinapatay si Madriaga? Paano kapag halimbawa na kasi sa sobrang obsess ng mga anti-Duterte para lang maibintang kasi nung nakaraan, 'di ba? Nung nakaraan na kailan ba 'yon? Basta nung nakaraang buwan nung nag-file ng kaso si VP Sara labang kay Madriaga, puta na may umugong agad na balita na itong si Madriaga ay pinagtangkaan daw ang buhay sa loob. Kaya yun ang tinanong ko kay Attorney Paulo Panelo Jr. na sabi ko paano yan? Baka mamaya ipapatay nila si Madriaga tapos ibintang na naman kay VP Sara. At hindi rin malabong mangyari talaga yun. Una-una, sino ba si Madriaga? Walang kwentang tao si Madriaga. Diba? Kriminal si Madriaga. Isa sa mga, kung hindi ako nagkakamali, top 5, diba? Top 5 most criminal dito sa Pilipinas. So, talagang masasabing wala siyang kwenta or madaling gawin sa kanya yon dahil nga may mga kakaiba siyang mga record. At pangalawa, malaking impact yon na ibintang na naman nila kay VP Sara kasi alam nila, alam nyo naman kung paano mag-manipulate mag-mind condition ng mga anti-Duterte, di ba? Kaya yung palagi naming ipinapaliwanag sa inyo mga banateros na maiwasan nyo yung pagiging iiwas nyo yung kaisipan nyo
sa pagiging mind conditioning ng mga anti-Duterte. No, mahilig sila ganyan manglason ng mga utak. Mind poison. Poisoning mind. Basta yun na yun. Kaya hindi talaga malabo yan na ipapatay si Madriaga, patayin si Madriaga, tapos ibibintang sa kay BP Sara. Malamang gagawin nila yan. People behind him because sila yung merong pinoprotektahan dito kay Madriaga kasi we feel that if he testifies, he's going to reveal himself as a fraud and eventually he might start pointing fingers kung sino ba yung nagtulak sa kanyang mag-testify. So if anyone has an interest in keeping him quiet, that would be the people behind him. Sir, last na lang po. Who are his handlers sa tingin nyo and the people behind him? We have no idea. We have our suspects. Of course, since this impeachment is driven by the Vice President's political enemies, then any of them. Diba? I've commented before that based on the affidavit of Madriaga, considering may similarities dun sa matagal ng allegations ni Senator Trillanes sa Duterte family, like receiving money from the drug trade, pogo, magnetic lifters, ganyan. Bigla yung nasama dun sa testimony ni Madriaga eh. So, parang masyado namang coincidental and incredible for a person to have personal knowledge on all of those allegations that were previously peddled by Senator Trillanes. So we feel that he's involved in this in some way, but as far as direct evidence, wala pa. This is just a fair commentary based on the affidavit of Madriaga. Alam nyo yung dati yung kay si Trillanes, hindi kami makapaniwala dyan ni Banat Bay na kinuha ni Bongbong Marcos na para maging tutayan. Hindi kasi sa totoo lang, magaling si Trillanes talaga sa pagiging sinungaling. Pero kung usapang laman ng utak, puta na ka, napakatanga niya. Biro mo, tumakbo ka sa Caloocan na hindi ka naman tiga dun. Gago, di ba? Di ba? Hindi ka naman tiga dun, tumakbo ka. Anong nangyari? Di talo. Di talo, di ba? Walang kinahinatnan. Magaling man talaga si Trillanes gumagawa ng issue. Kung bayad talaga siya. Lahat naman ng mga galit sa mga Duterte yan ang kinukuha nila. Erwin Espinosa, De Lima, mga makakaliwa, mga dilawan, mga pinklawan, di ba? Si Attorney Rowena Guanzon nga lang ang hindi nila makontrol sa leg eh. Kasi yun, tutunay talaga yun. Walang kayo magpasakal nun. Thank you, sir. Any more questions? Harleen Delgado, ABS-CBN. Do you have any question, Ito, Harleen? mga ABS-CBN. No, sir. Okay na po ako. Thank you. Ayaw mo na. John? Sayang. Wala kayong fake news. Manalo, Billionaire News Channel. Bilyonaryo. Ayaw na rin ata. Ayaw na rin sumagot ng bilyonaryo. Yan na. Nako, nagdadalawang isip. Miss Celine? Ito, may papanood pa ako sa inyo na isa. About pa rin to kay Madriaga. Maganda rin na mapanood natin to para maano ng taong bayan yung mga maaaring gawin or maaaring magano doon sa harapan ni BP Sara at Madriaga. I don't have concerns that he's testifying. The only concern really is that baka may maniwala because I'm sure it's going to be amplified. Puro kalaban ni VP Sara yung nasa House Justice Committee. But kaya nga namin kayo inimbitahan ngayon para unahan na yung mangyayari sa Tuesday, which is to show you our side. Kasi actually, itong complaint affidavit ni VP Sara and the evidence that I just presented to you, that's all available to the House Justice Committee. And yet, when they talk about Ramil Madriaga, they talk about him like he's the smoking gun, he's the missing link to all of this.
when really we think he's the weakest link. So we're not gonna, as counsel for the perjury case, we're not gonna stop them. Alam niyo, walang, ano yan, sa totoo lang yung sinabi ni Attorney Paulo Panelo, medyo, medyo hindi ako pabor doon. Na baka may maniwala. Walang, alam niyo, sa totoo lang, biruin niyo, isipin niya, kriminal yon. Nasa kulungan. Simulat sa poll na dinidikdik nila mga Duterte, saan sila kumukuha ng mga witness? Di ba sa kulungan? Hindi ko naman sinasabing lahat ng nakakulong ay may pagkakasala, hindi naman ho ganon. Pero isipin yung maigi na yung mga ganyan klaseng kriminal katulad ni Madriaga, dapat mo bang paniwalaan yun? Ano na yan halangang bitukan ng mga yan. Operan mo lang ng pera yan, lalo pag inoperan mo ng malaking pera yan, kakagat yan. Walang maniniwala dyan yun, yung mga tangang loyalista, yung mga maniniwala dyan. Pero speaking of loyalista, may kukwento muna ako sa inyo bago natin tuloy itong video na to. May na-encounter kasi ako na loyalista. Hindi naman kami nag-away, so parang pinakinggan ko lang siya. Or, yun nga, pinakinggan ko lang siya sa mga opinion niya. Alam nyo, at hindi rin ako nagpayo, hindi ko siya pinayuhan, hinayaan ko siya dun sa, sa nakatanim sa kanyang utak. Grabe, no? Doon ko napagtanto na kahit sobrang hirap na sila sa buhay dahil sa kalagayan ngayon, sa krisis ngayon sa Pilipinas, may mga ugali pala talaga ang mga tao na kapag iniidolo nila isang tao, tama man o mali, idol pa rin nila. Oo. Biruin mo, sabi niya, krisis ngayon, mahirap sa Pilipinas ngayon. Sabi sabi sa akin nung tao na yun. So ang sabi ko sa kanya, so pabor pa rin kayo kay Marcos? So pabor pa rin kasi. Simula nung sa magulang ko, sa lola ko, sa magulang ko, Marcos kami, kaya Marcos na rin ako. Sabi ko, putang ina to. Sabi ko, hype na to. Porket Marcos yung lola niya, Marcos din yung nanay tatay niya, so magma-Marcos na rin siya. yun lang katwiran niya sa akin. So sabi ko, yung pagtaas ba ng bilihin, ano ba yung tinanong? Hindi pala. Tinanong ko siya, sabi ko, yung pangako ba ni Marcos Jr. na bumaba ang kilo ng bigas, yung bilihin, tapos kabaliktaran yung nangyari ngayon, anong masasabi mo yan? Hindi ko lang siya binidyohan, syempre, respeto tayo, kahit na sabihin na nating iba yung panhiniwala ng tao na yun, kailangan natin respetuhin yun, lalo na yung privacy ka. So, hindi ko siya binidyohan, no? Nagpapabidyo nga siya pero ayoko kasi alam ko mababash siya So, yun nga, ang sagot niya sa akin na hindi. Ano sabi niya? Okay naman Pag tamad ka, magugutom ka. Pag masipag ka, makakakain ka. Although may point yun na kapag masipag ka, makakakain ka talaga. Magiging sagana ang buhay mo. Pag tamad ka, gutom ka talaga. Pero ang question kasi doon na parang alam mo yun na hindi mo malalason or hindi tinatawag na malalason May mga Pilipino pala, ewan ko lang kung nag-iisa lang ba siya, pero alam ko may kaparehas niya na gano'n ang utak. May mga gano'n na tao na alam mo yun na kahit anong mangyari, kahit pahirapan ka na, kapag iniidolo mo talaga ang isang tao, ay idol na idol mo yun hanggang sa kamatayan mo siguro. O matatawag na obsessed ka or obsessed ba tawag dun? O parang gano'n, no? Kasi sabi ko, pero tinanong ko yan, sabi ko, sa pananaw mo, maayos ba Pilipinas? Sabi niya, hindi. Hindi, sabi niya. Sabi ko, good leader ba si Marcos? Oo, good leader. Sabi niya, good leader si Marcos. Sabi ko, paano nasasabing maayos ang Pilipinas? Sabi niya, paano mo nasasabing hindi maayos ang Pilipinas? Sabi niya, hindi naman kasalanan ni Marcos yan Kasalanan niyan yung mga tao, yung mga nasa baba ni Marcos. Yung mga yung mga tauhan, hindi daw ginagawa yung trabaho nila ng maayos.
Alam nyo, nung time na yon nakausap ko yung tao na yun, pinipigilan ko yung tawa. Dito to, pinipigilan ko yung tawa. Ayokong ma-open siya na pinagtatawanan ko yung paniniwala niya. Ayokong ganun kahit na loyalista siya. Kinalmahan ko pa rin, hindi ako tumawa, hindi ako nagpakitang parang nasa isip ko na, tanga naman ito. Hindi ganon. Hindi ganon. Sabi ko, ang tindi nito kakaiba yung paniniwala nitong taong to Oo, hindi daw maayos ang Pilipinas, pero good leader daw si Marcos. Ang problema daw kaya daw nagtataasan ng mga bilihin, dahil daw yan sa mga nasa baba ni Marcos. Wala daw kinalaman din si Marcos. At bakit daw may mga magnanakaw, hindi rin daw kasalanan niya ni Marcos. Sabi ko, kakaiba kayo. Iba ang pagiging idol, idol pugi-pugi. Yun lang, naikwento ko lang sa inyo, may ganun pala talaga. Kaya itong kay Madriaga, kung sino man ang naniniwala dito, puta na baka may sapa ka sa utak. Please lang, magpa-check up ka. Ibigay mo sa akin Gcash mo, papa-check up kita. Okay, tuloy. From self-destructing their case by inviting Madriaga to testify. Handa naman si VP Sara pero handa siya sa patas na laban. So sa akin, in my opinion, and again, I'm not part of the impeachment defense team, I think sila yung takot, sila yung duwag kasi ayaw nilang lumaban ng patas kasi alam nila that in a fair fight, they can't defeat VP Sara either in the impeachment or in an election in 2028. Kaya they're having to resort to these abuses of power to gain an advantage against the Vice President. House Committee on Justice, especially ngayong na-invite na si Madriaga sa April 14 hearing. Sa inyong pananaw, sir, should they carefully consider before allowing Madriaga to speak and magpresenta ng mga umano'y evidence niya against the Vice President? Yeah, we're not concerned na magte-testify si Madriaga sa House Justice Committee. Of course, I just have to make it clear diba, that the impeachment defense team is challenging the jurisdiction of the House Justice Committee. They've gone to the Supreme Court to ask for a TRO and to ask the Supreme Court to void these proceedings. They also believe that the House Justice Committee has no power of subpoena. So and we agree with that. Kaya lang the situation is nag-issue sila ng subpoena kahit hindi dapat pwede. Walang TRO, so sinabi na nila na itutuloy na nila sa Tuesday. So that's the situation para sa amin as counsel for VP Sara in the specific perjury complaint versus Madriaga. We don't mind because we know that whatever he says are lies. And then in the proper forum, which is looking like the Senate, we can definitively prove that he's a fraud. So we don't have concerns that he's testifying. The only concern really is that baka may maniwala because I'm sure it's going to be amplified. Puro kalaban ni VP Sara yung nasa House Justice Committee. But kaya nga namin kayo inimbitahan ngayon para unahan na yung mangyayari sa Tuesday, which is to show you our side. Kasi actually, itong complaint affidavit ni VP Sara and the evidence that I just presented to you, that's all available to the House Justice Committee. And yet, when they talk about Ramil Madriaga, they talk about him like he's the smoking gun, he's the missing link to all of this. When really, we think he's the weakest link. So we're not gonna, as counsel for the perjury case, we're not gonna stop them from self-destructing their case by inviting Madriaga to testify. Sir, last question from my answer since open yun na po yung pagdulog na ni VP Sara doon sa Supreme Court. Marami pong mga tumutulig sa Vice Presidente dito nga sa... Yan, isa pa yan, no? Ang inanto, lalo na si Dilima. Ayop na tong Dilima. Ito, pag ikaw pwede, pag si VP Sara, bawal. Ang galing, no? Pag kayo,
Ang isa pa nakakaloko doon, ikaw, De Lima, hinatulang ka. Tapos, nung ikaw yung nag-aano sa Supreme Court, puta na, todo angal ka, kesyo ganyan, katarungan. Pero kay BP Sara, hindi naman siya nakasuhan, hindi siya na convict, hindi siya nahatulan ng kasong ibinibintang sa kanya. Puta na kung ano pinagsasabi ng mga gago. Kesyo ganito, kesyo ganyan, hindi daw dapat. Supreme Court, Duterte Supreme Court allies daw. Ay itong mga gagong to, lakas ng tama. Ako nananawagan ako sa Supreme Court pag ganyan pag ganyan na binabastos kayo, kasuhan nyo kaya. Takot ba kayo sa mga yan? Takot ba kayo sa mga taong yan katulad nila De Lima, yung mga congressman na kung ano-ano sinasabi sa Supreme Court? Takot kayo sa mga taong yan? Bakit nyo hinahayaan na bastusin kayo? Baka ang inaalala ko dyan, baka tularan po ng mga ordinaryong Pilipino yan na hindi galangin ang kataas-taasang hukuman. Kaya dapat kinakasuhan nyo yung mga hayop na yan. Huwag kayo matakot dyan. Pagdulog niya sa Supreme Court at sinasabi na ito'y pagtakas po daw sa accountability and sinasabi po nila na tinatakbuhan ni Vice President Sara Duterte yung pagdinig ng House Committee on Justice. Your comment on this, sir? I don't agree with that kasi handa naman si VP Sara eh. Pero handa siya sa patas na laban. So sa akin, in my opinion, and again, I'm not part of the impeachment defense team, I think sila yung takot, sila yung duwag kasi ayaw nilang lumaban ng patas kasi alam nila that in a fair fight, they can't defeat VP Sara either in the impeachment or in an election in 2028. Kaya they're having to resort to these abuses of power to gain an advantage against the Vice President. Thank you, Attorney Pao. Thank you, Jason. Next question, Manny Vargas, Super Radio, DZBB. Hey, Manny? Hi, good morning po. Attorney Panelo, sir. Good morning. Manny Vargas po. Morning. Sir, una sir, pasensya na hindi ko po nasundan yung status po nung complaint na naisampanan niya sa prosecutor's office. Ano na po yung status niya, sir? Gumalaw na po ba yung prosecutor's office? Naisampahan na po ba ito sa kaso? And secondly, gaano po ka-importante yung magiging action po ng prosecutor's office sa inyo pong isinampang reklamo para mabigyan diin ito pong mga punto na ito against Madriaga? Thank you po. So the current status is the complaint is still before the office of the city prosecutor of Taguig. It's ongoing. The preliminary investigation is ongoing. Siguro almost 3 weeks ago was the first setting for preliminary investigation. Humingi sila ng pagkakataon na so in that setting dapat magsasubmit sila ng counter affidavit but they weren't ready. So they asked permission for an extension and they were given until April 14. Coincidentally, April 14 din sa Tuesday din sila binigyan ng deadline to file a counter affidavit. But considering that he's been subpoenaed and he's going to appear on Tuesday sa House Justice Committee, mukhang hihingi na naman sila ng panibagong extension dito sa Office of the City Prosecutor. Malamang, ganyan ang gagawin ng mga Now, kumag how na yan. important is the perjury complaint and the prosecutor, the Office of the City Prosecutor's action on it? Sa amin, mahalaga because if they dismiss it, baka ang dating sa publiko is totoo pala yung sinasabi ni Ramil Madriaga. Pero kapag final nila yung complaint sa korte, sa RTC Taguig, nangangahulugan na merong basehan yung mga sinasabi namin na perjurious itong testimony ni Ramil Madriaga. Kaya, dahil napaka-importante niya, at nasabi ko na to noon, our complaint affidavit is 340 pages. VP Sara's own complaint affidavit is supported by 7 testimonies of other witnesses, and yun nga, maraming evidence, documentary evidence, kasi we wanted an airtight complaint para kahit na mapolitika itong complaint na ito, kasi of course the city prosecutor is under the DOJ,
may hirapan silang utusan na i-dismiss. Or kaya pag utusan nilang i-dismiss naman, halatang minaniobra. Because as far as we're concerned, we presented an airtight complaint. Hindi, tsaka yun nga, alam nyo, sa totoo lang tong kay Madriaga na to. Wala to. Nagtatawanan na nga lang to ng taong bayan eh. Tsaka, biruin mo yun ang tangan-tangan din nila eh. Biruin mo, yung problema sa Pilipinas, ang ipinangtatabon ng gobyerno, yung impeachment. Kay BP Sara, kay Madriaga, paulit-ulit na lang. So yung tao na nabisto na nila yung galawan ng administrasyon na ay, okay. Kasi nung una ayon sa sarili kong opinion at sa nakikita ko sa ibang mga kababayan natin, medyo hati pa yung opinion eh nung una. Pero itong nagkaroon na talaga ng krisis, yung mga sunod-sunod na nakawan sa pera ng taong bayan, doon na pagtanto ng halos lahat na Pilipino na putang ina. Pinagluloko na lang talaga tayo nitong administrasyon na to. Talagang ginagago na lang tayo, tapos sa halip na asikasuhin nila, trabahuhin nila, solusyonan, putang ina, puro impeachment ang itinatabon nila sa atin. Tututusin, sawang-sawa na mga Pilipino sa impeachment. Ni BP Sara, hininga utot nila, impeachment na yung amoy. Sawang-sawa na, paulit-ulit na lang eh. Nagkaroon ng issue sa flood control, impeachment ang pinantabon. Karoon sa issue about sa inilahad ni Amy Marcos na adik ang kapatid niya, impeachment ang itinabon. Halos lahat impeachment. Putang inang yan. Tapos magugulat tayo bukas sa makalawa yung mga budget katulad ng 2026 national budget ay ubos na. Yun yung masaklap dun. At ito na nga yung sinasabi ko nga sa inyo. Mamaya, panoorin muna natin to bago ako sabihin sa inyo yung sinasabi ko sikreto ng mga Duterte na nabunyag. Ang PDP laban, si Davao City Mayor Okay. Baste Duterte. Okay? Ang tingin ng isang kongresista, Anong tingin? Plan B ang alkalde. Ano daw? Sakaling makonvict si Vice. Ano daw? Plan B ang alkalde. Plan B. Okay. Sakaling makonvict Okay, sige. si Vice President Okay, Sara balita mo na. Duterte Putay sa na, puro impeachment kadaldal eh. court. Nakatutok si Mark Salazar. Ang mga kwenta eh. Okay, pasok. Nanumpa na bilang presidente ng PDP laban si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ayon sa national spokesman ng PDP na si Attorney Ferdinand Topacio, matagal nang nagsisilbing PDP laban president si Duterte. Actually po si Mayor Baste has been the new president for a while. Okay. Last year pa po nung nag-file ng leave si Senator Robin Hood Padilla Okay. para mag-concentrate siya sa kanyang legislative work. Si Mayor Duterte rin ang pangunahing convener ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition na inilunsad kahapon. Ang RAGE Coalition ay isang multi-sectoral alliance na binubuo ng iba't ibang grupo na layong isulong ang reforma, transparency at pananagutan sa pamahalaan. Layunin din ng koalisyon na pag-isahin ang magkakaibang sektor sa panawagan laban sa korupsyon, pagtaas sa presyo ng bilihin at pang-aabuso sa kapangyarihan. Okay. Sa kanyang talumpati, binatikos ni Mayor Duterte si Pangulong Bongbong Marcos Dapat at naman inungkat ang isyu ng maanumalyang flood control projects. Inungkat bakit? Hindi ba pwedeng hindi naman tapos pa yung flood control issue na yun. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung yan. Nabura ka tuloy. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either di ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. Boom! Sa pool na naman, syempre, ang attack dog. Ayan na yung attack dog. Ayan na yung attack dog, syempre. Sagot dyan ng palasyo, hindi yan ang pananaw ng Pangulo. Nais daw ng Pangulo na managot ang dapat managot sa maanumalyang flood control projects. Dahil putang ina, minanagot ba? Gago ka ba? galing yan sa pondo ng bayan. Ang pagpapaimbestiga sa maanumalyang flood control projects ay self-destruction para sa Pangulo. Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw.
Parang kakaiba po ata kanyang pananap. Ang Okay. Pangulo po, kahit Oh. maapektuhan at matamaan ng kanyang administrasyon, Oh. kahit ang kaalyado man niya ay kaibigan niya o kamag-anak niya ay maapektuhan, Obo! Kaalyado. Sinong kaalyado ang kanano niya? Ang kinana niya? Si former Senator Bong Revilla. Putang ina kaya niya niratrat yun, hindi pumirma sa impeachment kay BP Sara, so hindi niya kaalyado yun. Huwag niyo ipagmalaki sa amin yun. O bakit? Napakulong niya ba pinsan niya? Ultimo nga sila tinuturo na nga sila Gardriola, yung iba pang mga congressman dyan. Bakit? Inano niyo ba? Pinakulong niyo ba? Sino pinakulong niyo? Kiko Barsaga kasi binabanatan si Sandro. Ulol, tigil-tigilan niyo ako. ipagpapatuloy po ang pag-iimbestiga sa flood control projects. Bakit? Dahil ito po ay pondo ng bayan Aba. na dapat i-report sa bayan. Report lang pero walang mananagot. Gago. Kung mayroon dapat na managot, Oh. yan ang nais ng Pangulo. Nais ng Pangulo, may nanagot ba? Asan si Martin Romualdez? Nanagot ba? Puta na, si Bernardo nga, binibingi. Paglulunsad ng Rage Coalition, pinalutang din ni Senador Robin Padilla ang posibilidad ng pagiging future president daw ni Mayor Duterte. Ito si Robin talaga. Ay. Sorry kaibigan po namin si Robin Padilla pero minsan nakakabwisit kasi. Kagaya nung sinabi niya about kay Amy Marcos na si Amy Marcos na lang daw yung maging vice president ni Sara Duterte. Sabi ko, hindi ka pa ba nadadala? Tapos ngayon, binubunyag niya yung mga ganito na sa bagay, opinion niya pero hindi dapat agad to sinasabi. Kasi alam niyo kung bakit. Una-una, malayo pa yung 2028. Pangalawa, what if na lang nagipitin din si Mayor Basti Duterte? Kung si Pangulong Duterte, si BP Sara ginigipit, what if pa si Mayor Basti? Dapat yung tipong isasalba mo, muna, isang tabi mo muna. Wag ka muna mag-ingay. Wag mo munang bigyan ng kaisipan yung mga kalaban kung paano mahatak pababa yung kakampi, yung bata mo o sinasabing kakampi mo, kagaya ni Mayor Basti Duterte. Tsaka na yun ito nga yung sinasabi ko sa inyo sikreto na nabunyag. Sa totoo lang po talaga, sa mga ipinakita at sa mga sinabi nga ng mga kasamahan din natin, ng mga Duterte supporters, na once na ma-impeach si BP Sara Duterte ay si Mayor Basti Duterte ang tatakbong presidente ng Pilipinas. So goods naman din yun. Walang problema ho doon. Walang problema doon. Nananalaytay pa. Sa tutusin talagang kung si Mayor Basti Duterte ang magiging presidente or vice president ng bansang Pilipinas, malalatayan talaga yung mga korap dyan sa gobyerno. Talagang hahalukayin yan, huhukayin yan hanggang sa kasuluk-sulukan ni Mayor Basti Duterte. No, pero dapat hindi agad sinasabi ni Senator Robin Padilla yan. No. Kasi nga marami na rin na mga nagsabi sa amin yan. Marami na din na pwedeng mag-tandem etong si BP Sara at si Mayor Basti. Pwede rin si Mayor Basti ang halimbawang ma-impeach si BP Sara, si Mayor Basti ang magiging presidente, ang tatakbong presidente sa 2028. So wala pa ring problema sa taong bayan yun. Basta mga Duterte, goods na goods po yun. So yun, no? Yan yung isa sa mga sikreto. Alam ko at natutunugan ko na rin naman na lalo na yung sinabi ni BP Sara na may kinausap siyang tao na magiging katandem niya sa 2028 at yun ang hahabol sa mga
kurap na nandiyan sa gobyerno natin. So, yung ganun salita nga habol, bagay na bagay po yan sa pagkatao ni Mayor Basti Duterte. Talagang papanagutin niya lahat yan. No. So, maaga pa para dapat magsalita. Kasi, syempre, si Senator Robin Padilla. So, hindi niya rin masyadong binubulgar agad yan. No, malayo pa 2028 eh. Ang akin lang naman, syempre, pinapangalagaan ko yung ni Mayor Baste. Kung si BP Sara nga ginigipit, pati si Tatay Digong, paano pa kaya siya, di ba? So dapat isikreto muna or medyo pahaging-haging lang, pero yung parang ipupush mo na, medyo pangit. So, ito, panoorin natin. Walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, magkakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. Tingin tuloy ni House Deputy Ayan na, mga epal. Mga epal, naglalabasan na. Ano sasabihin nito ni Smigol? Minority Leader at ang Teachers Party List Representative Antonio Tino, posibleng si Mayor Baste raw ang plan B sakaling ma-impeach at ma-convict. So ibig sabihin hindi pala si Robin na nagsabi. Yun si Smigol pala. Pero kahit na dapat hindi agad yun hindi agad yun sinasabing ganun. Si Vice President Sara Duterte. Kasama kasi sa parusa ang perpetual disqualification from holding public office. So pinapakita na siguro kabado ang kampo ng mga Duterte. Wow. Na maaari. Alam nyo, walang kabado sa amin, no? Una-una, baka kayong kinakabahan. Ma-impeach at magtuloy-tuloy at ma-convict sa Senado ang Vice Presidente. No? Kaya ngayon pa lang ay meron ng pinoprontang Plan B ang mga Duterte, magpapatakbo sila ng isa pang kandidato at ito ay si Baste. Kaya ginawa siyang presidente ng PDP at meron pa ngayong binuong koalisyon. Ito ay para bigyan ng national platform ang isa pang Duterte. Matapos naman ang 5 Takot na takot talaga itong mga kumag na to sa mga Duterte, no? Alam nila Pero eto nga, no? Sige, sabihin na natin. Total, sinimulan na rin naman din nila. Matagal na namin alam na yan ang plan B ng mga Duterte. Na kung ma-impeachment si BP Sara Duterte ay may lalabas na isa. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi marami. Nalalabas na maaaring humalili or tumakbong presidente sa 2028. Na katulad ng prinsipyo, plano ng mga Duterte at pagmamahal sa bansang Pilipinas. Kaya nga palagi namin sinasabi sa inyo na hindi man apelidong Duterte yan yung tatakbo bilang presidente kung sakali. Pero kung nakikitaan natin ng katulad ng pagmamahal, malasakit, tapang, prinsipyo, yung natatanging nakikita natin, yung katangian ng mga Duterte, nakikita natin doon sa isang tao na yun. Wag tayo magdalawang isip na iboto yun. Iba man apelido nun, pero wag Marcos wag Marcos, parang awa mo na. Senator Robin, wag Marcos Oo. Di pa ba kayo nadadala? No? Kagaya na lang niya, halimbawa, ito, bigyan ko kayo ng napakalapit na halimbawa. Pastor Apollo Kibuloy. Iba apelido niyan at kilala yan bilang pastor. Pero yung katangian ni Tatay Digong, tapang, malasakit, pagmamahal sa bayan, 'di ba? Isa rin sa mga katangian ni pastor at may ebidensya. May talagang may ipapakita, may ipinakita, may nagawa na noon pa, 'di ba? Yun yung mga eto pa meron pa si Isko Moreno. Ganun din. Ako gusto ko rin si Isko Moreno.
Yung nga lang, hindi lang pinalad nung nakaraan kasi talagang bigat ng kalaban niya nun eh. No? Talagang hindi niya kinaya itong sila BP Sara eh. Pero kung ngayon siguro, kung hindi agad siya tumakbo, siguro may pag-asa talaga maging presidente ng Pilipinas yan. Pero yun nga, sinasabi nga namin, maraming kapag nakakita tayo na isang tao, kasi sa tinagal-tagal na panahon, kay Marcos Sr., kay Cory, hanggang sa napunta na sa iba't ibang mga presidente, kay Gloria, kay Erap, kay Noynoy, hindi talaga tayo nakatikim ng masasabing umunlad yung bansa natin. Diba? So talagang nagdusa ang mga Pilipino. Pero nung dumating ang isang Rodrigo Roa Duterte, doon na nagbago lahat. Doon na natin nasabi na ito na yung matagal nating inaantay. Ito na yung matagal nating pinapangarap. Ito yung matagal na nating inaasam-asam na mamuno sa bansa natin. So yung katangiang yun, kung makikita natin sa ibang apelido, ibang pagkatao, ibang tao, huwag tayo magdalawang isip na iboto yun. Dahil goods na goods yun. Dahil yung kay Marcos, hindi naman natin nakikita eh. Talagang hindi natin nakita ang katangian ng mga Duterte kay Marcos. Sadyang nabudol lang tayo. Kasi nga pinagkatiwalaan ng mga Duterte. Speaking of pinagkatiwalaan, isa din yan. Huwag din tayo basta-basta na magtiwala sa mga pinagkakatiwalaan. Katulad niyan, si Marcos Jr., pinagkatiwalaan yan. Tingnan nyo ano nangyari. Diba? Kaya nga hanggang ngayon, sinasabi ko na sa inyo na may mga hudas pang natitira na umiikot-ikot sa mga Duterte. Kaya dyan, isa rin yan sa mga bantayan natin. So yun mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo ho dito sa paghaharap ni Madriaga at ni BP Sara? At etong sikreto ng mga Duterte na nabunyag, ano pong may kukomento nyo? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And